Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Eric Adoviso. Ang tatalakayin po natin ngayon ay ang panlipunang aral ng simbahan sa paggawa. At ang panahuin po natin ngayon ay si Bishop Broderick Pabilio, ang Auxiliary Bishop ng Manila at ang NASA Director. At ang pag-uusapan po natin ay ang dignidad ng paggawa. Meron ho bang turo ang simbahan tungkol sa paggawa? Marami at malalim ang turo ng simbahan tungkol sa paggawa at sa dignidad ng paggawa. Ito'y nagsimula ng encyclical ni Pope Leo XIII sa Rerum Novarum noong 1891. At ito nga ang simula ng mga social teachings ng Santo Papa. At iyan po ay tungkol sa kalagayan ng paggawa. Ang turo ng simbahan tungkol dito na ang tao ay nilikha ng Diyos bilang kamanggagawa, kamanlilikha, na siya ay nilikha ng Diyos upang pangalagaan ang kanyang nilikha. Pangalagaan ang harden, na pangalagaan ang mga kahayupan, ang mga isda, ang mga ibon. Ibig sabihin siya ay tagapamahala, katiwala ng Diyos. Kaya biging bahagi ng tao ang paggawa. Ito po ay hindi isang parusa sa kasalanan, ngunit ito'y bahagi ng kalikasan ng tao. At dahil dito, sa kanyang paggawa, hindi lamang ang tao nakakakuha ng kanyang hanapbuhay, ng kanyang sweldo, ngunit sa kanyang paggawa, siya rin ay nadidevelop niya ang kanyang pagkatao. Kaya lahat tayo, dahil sa ating mga ginagawa, nadidevelop ang pagkatao natin. Ang ating dignidad, ang ating kaalaman, ang ating mga skills na didevelop natin. At sa ating paggawa din, hindi lamang natin nasusuportahan ang ating pamilya at ang ating buhay, ngunit nagkakaroon din tayo ng community. At marami sa atin ang mga kaibigan na nakikilala natin, ang mga naging kabarkada natin, naging matalik nating kasama sa buhay, ang naging kasama natin sa ating paggawa. Lalong-lalo na sa ating lipunan ngayon na sama-sama ang paggawa ng tao. Sa mga factory, sa mga offices, ay talagang nagkakaisa tayo dahil sa ating paggawa. So, work or labor develops the human person, develops his capacity as a person, at the same time develops the community spirit that is found in society. At sa ganitong paraan, napapangalagaan niya rin ang kanyang pamilya. Dahil sa dignidad ng tao sa kanyang paggawa, kaya mayroon siyang tungkulin at mayroon siyang mga karapatan. Mahalagang mga karapatan para sa kanya bilang isang manggagawa. Isang karapatan para sa kanya ay ang sapat at angkop na sahod sa kanyang ginagawa. At ang sahod sa ginagawa ng tao ay hindi lang nagdidepende sa kanyang produkto, sa kanyang inilalabas sa kanyang trabaho. Ngunit ang kahalagahan ng kanyang paggawa ay nasa tao na gumagawa. Kaya ang sahod ay dapat makatao. Hindi lamang dapat yan nasusukat kung magkano ang kanyang nailalabas. Ngunit isang sahod na makasusuporta sa kanya bilang tao. Kaya ang sapat na sahod ay ang sahod na makapagtaguyod ng kanyang buhay at ng buhay ng kanyang pamilya, na sapat para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya, at sa bahagi ng pagkatao ay ang kanyang pagpapahinga rin. So hindi lang siya isang makina na patuloy na magtrabaho, kaya pati yung kanyang sahod ay angkop din sa paraan na makapagpahinga siya. Kaya isa pa rin yan sa mga karapatan ng isang manggagawa, karapatan sa kanyang pagpapahinga, sa kanyang pagbabakasyon, sa pagsasariwa ng kanyang lakas. Tapos may iba pang mga karapatan para sa mga manggagawa, tulad ng karapatan na magsama-sama
no, na iyan ay collective bargaining, na magsama-sama sila sa ibang paraan upang itaguyod ang kanilang kapakanan. At yan pong nakikita natin sa karanasan na ang kapakanan ng mga manggagawa ay naitataguyod ng mga manggagawa mismo. Ngunit na itataguyod ng mga manggagawa yan kapag sila ay nagsama-sama. Kaya yung right to form unions ay isang right ng mga manggagawa, pero ang union ay hindi lang ang katangi-tanging paraan upang sila ay magsama. Marami pa ibang mga workers association, no, na dapat igalang at dapat pangalagaan. So, isa pa yun. At tapos isa pang karapatan ng mga manggagawa ay isang makataong kalagayan sa kanyang paggawa. Isang paggawa na hindi nasisira ang kanyang kalusugan, hindi nasisira ang kanyang pagkatao. Kaya working conditions that are human, no, na magtataguyod sa kanyang sarili. So, yan yung ilan sa mga karapatan ng mga manggagawa na dapat igalang kasi ang gumagawa noon ay ang mga tao. Huwag po kayong aalis at magbabalik po ang programang Kamanggagawa. Nagbabalik po tayo sa programang Kamanggagawa at muli po tatalakayin ang issue tungkol sa paggawa with Bishop Roderick Mabini. Isa pang paraan ng pagpapakita na mahalaga ang turo ng simbahan sa paggawa at sa mga manggagawa ay sa Biblia mismo na mapapansin natin na pinapansin ang kalagayan ng mga manggagawa. Maraming mga talinhaga, hindi lang na ginawa ni Jesus, ngunit kahit na sa Old Testament, sa Lumang Tipan, na ginagamit ang larawan ng mga manggagawa. Tulad ng ang mga magpapalayok, ang mga mangingisda, ang mga magsasaka, ang mga nag-aani ng mga ubas, no, ang mga karpentero. Yan po yung naging bahagi na ng mga aral na makikita natin sa Bible. At isa rin na pagpapahalaga ng paggawa ay ang anak ng Diyos. Nung siya'y naging tao, siya'y naging isang anak ng manggagawa. Kilala si Jesus bilang anak ni San Jose na isang karpentero. At si Jesus mismo ay kilala bilang isang karpentero sa Nazaret. No, sinuportahan ni Jose ang kanyang maliit na pamilya sa pamagitan ng kanyang paggawa, at nung namatay na si Jose, si Jesus mismo ang sumuporta sa kanyang nanay sa pamamagitan ng paggawa. At may mga aral din si Jesus tungkol sa paggawa, lalong-lalo na sa mga aral ni Jesus tungkol sa maging katiwala, na tayo'y mga katiwala na ang ubasan, katiwala na pinagkatiwala sa atin ang pagbabantay sa ibang mga kasama sa sambahayan. So yan ay mga turo ni Jesus, at sa mga turo ni Jesus na ito, sinabi ng ating Panginoon na dapat gamitin natin ang ating mga resources na ibinigay sa atin, at ganun din na dapat ayusin ang paggawa kasi bandang huli, sasagot tayo sa may-ari mismo. So, at mahalaga rin sa mga turo ng Lumang Tipan at ng ating Panginoong Hesus ang tungkol sa katarungan, na ang bawat isa ay nararapat na bigyan ng nararapat sa kanya bilang tao. So, iyan ay ilang mga halimbawa sa atin na sa Bible mismo pinapahalagan ang kalagayan ng mga manggagawa. Tapos may iba pang mga karapatan nga sa paggawa. Ngayon, sa ating business paradigm na nangyayari ngayon, sa lahat ng business, kailangan natin ng kapital, kailangan din natin ng manggagawa. So, ang kapital, yan po ay binibigay sa pamamagitan ng pera,
sa pamamagitan ng makinarya, sa pamamagitan ng lupa, yan po yung pangangapital. At ngunit ang kapital mismo ay hindi maglalabas ng produkto kung wala manggagawa, no, na siyang magtatrabaho upang magkaroon ng produkto. Kaya nandyan yung balance ng dalawa, capital and labor. Pero mahalaga po sa aral ng simbahan na sa dalawang ito, mahalaga yung dalawa, ngunit ang mas mahalaga ay ang labor. Mas mahalaga ang mga manggagawa, una sa lahat, dahil sa mas mahalaga ang tao kaysa pera o mga bagay-bagay. Ang kapital nga, yan ay mga bagay-bagay. Ngunit ang paggawa, yan ay mga tao na gumagawa. Kaya mas mahalaga yung tao, kaya mas uunahin ang kapakanan ng mga manggagawa kaysa sa tubo ng kapital. At yan ay nakakalungkot, hindi napapatupad ngayon. Maraming mga nangangapital, ang mas pinapansin nila ang tubo ng kanilang pera kaysa kalagayan ng mga manggagawa. No, pangalawa pong dahilan, bakit mas mahalaga yung mga manggagawa kaysa sa kapital, dahil sa kadalasan, mas marami ang mga manggagawa kaysa mga nangangapital. Iilan lamang ang mga kapitalista, yung mga mayayaman, ngunit yung mga manggagawa ay marami. No, kaya dapat pas mahalagahan ang kalagayan ng mas marami kaysa ng iilan. At pangatlo, na ang mga manggagawa ay mas mahirap kaysa mga nangangapital. Yung mga nangangapital, yung mga kapitalista, ang inalagay nila dyan ay ang pera. At marami sa kanilang kinakapital, hindi naman nila masyadong kailangan. No, hindi yun yung mga basic na kailangan nila. Ngunit ang manggagawa, na nandyan lang sila nagdidepende sa kanilang trabaho. Kaya kapag nawala ng trabaho, kapag hindi maayos ang kanilang kalagayan, kapag sila ay nagkasakit, kapag nawala ng sweldo, ay talagang wala silang mapagkukunan sa kanilang buhay. Kaya dahil dito, mas papahalagahan dapat ang labor kaysa sa kapital. Ano naman ngayon ang papel ng pamahalaan dito? So, ang pinakapapel ng pamahalaan ay ang common good, na hahanapin niya dapat ang ikabubuti ng pangkalahatan. Siya yung magsisikap na ang kabubuti ng mas marami ang pangangalagaan. Kaya kung sa usapin ng paggawa, dapat bigyan ng pansin ng pamahalaan ang kalagayan ng mga manggagawa. No, siya dapat ang magkokontrol sa kapital. Kasi kung hahayaan lamang natin yung kapital, ang hahanapin lamang nito ay ang kanyang sariling kapakanan, ay ang kanyang tubo. Ngunit nandyan dapat ang pamahalaan na magagawa ng mga batas at ipapatupad ng mga batas na ang nararapat na karapatan ng mga manggagawa ay maibigay sa kanya. Pero kung ang mga manggagawa ay may karapatan, sila ay may tungkulin din. At yan huwag dapat nating kalimutan na ang tungkulin ng mga manggagawa ay gawin ng maayos ang kanilang gawain. Huwag sayangin ang oras kasi binabayaran sila sa kanilang paggawa. At tungkulin niya rin na hindi lang gawing maayos, ngunit ma-develop din siya sa kanyang gawain upang mas maging epektibo siya sa kanyang trabaho. At tungkulin niya rin na pangalagaan ang mga bagay-bagay na ginagamit niya sa kanyang paggawa. Mga bagay-bagay sa opisina o kaya sa factory na kanyang ginagamit, yan ay dapat pangalagaan niya rin. So yan ay mga iilang mga tungkulin ng mga manggagawa na habang ipinaglalaban ang kanilang karapatan, dapat ginagawa din nila ang kanilang mga tungkulin. Napakayaman po ng talakayan natin tungkol sa paggawa, lalong-lalo na si Jesus bilang manggagawa. Alam naman po natin na si Jesus ay manggagawa, anak po siya ng karpintero. Ngunit hindi lamang po yun. Nakita rin po natin na hindi lang yung mga manggagawa ang may karapatan, o hindi dapat sila may obligasyon din na magtrabaho. At yun po yung tinalakay ni Bishop kanina. Kaya magbabalik po tayo sa programang Kamanggagawa.
Nagbabalik po tayo sa programang Kamanggagawa at sa punto pong ito, ipapaliwanag ni Bishop Pabilio kung paano po ba ipapaliganap ang araling panlipunan sa lahat ng sektor ng lipunan. Nabanggit po natin na isa sa mga karapatan ng mga manggagawa na sila may karapatan na magsama-sama. No, magbuo ng isang union, isang asosasyon, isang kooperatiba, ano ba dyan, na ang kanilang common interest ay mapangangalagaan. At dahil sila ay nagsama-sama, kaya may lakas sila upang mag-bargain sa mga may-ari, sa mga kapitalista. Yan po yung tinatawag nating collective bargaining. At sana naman kung maayos ang kanilang bargaining na talagang hinahanap ng dalawang panig ay ang ikabubuti ng manggagawa at ng kumpanya, nagkakasundo sila. Pero may mga pangyayari na hindi nagkakasundo yung dalawa. Kaya dito mayroon isang sandata, may isang weapon ang manggagawa na bahagi ng kanyang karapatan. At yan yung kanyang karapatan na magwelga. No, na magwelga na upang ipaabot sa mga may-ari ng kumpanya na mahalaga ang kanilang hinihingi. No, iba-ibang klaseng ng pagwelga. May mga pagwelga na talagang hindi napapasok sa trabaho. May mga pagwelga na babagalan yung trabaho basta ipadama ang kanilang common action para makuha ang makatarungang layunin. Pero ito'y karapatan ng mga manggagawa na dapat tingnan ang kanyang mga limitasyon. Isang limitasyon dito na iyan ay dapat last resort ang pagwewelga. Ginamit muna ang lahat ng paraan ng negosasyon bago magwelga. Pangalawa, na dapat titingnan din nila na ang success ng welga ay matatamo. Kasi kung sila'y magwewelga na mahina naman ang pagkakataon na sila'y mag-succeed, mas pahihirapan nila ang mga manggagawa. Sila'y mawawala ng trabaho. At upang malaman ang success na ito, ay ang dapat dahilan ng pagwewelgahan ay talagang mahalaga na karapatan na kanilang pinagtatanggol. Hindi lang basta maisipan ng ilang mga leaders na magwewelga sila. Dapat yan ay mahalagang karapatan na pinagtatanggol nila at napagkaisahan ng lahat. Kasi alam po natin, hindi lang pinahihirapan ng welga ang mga kumpanya, ngunit mas pinahihirapan pa ang mga manggagawa. Kasi sila mismo ay hindi makakakuha ng sweldo, sila mismo ay hindi makakapagtrabaho. So, yan po yung mga limitasyon. Pero may karapatan sila na dapat yan ay igalang din ng pamahalaan, ang karapatan ng pagwewelga. Ngayon, nakita natin malalim at marami ang mga aral ng simbahan tungkol sa karapatan ng mga manggagawa. Pero ang nakakalungkot, hindi masyadong kinikilala itong mga aral ng simbahan tungkol sa paggawa. Hindi kilala, hindi alam ng maraming mga Kristiyano, ng maraming mga Katoliko. Hindi alam yan ng mga negosyante. Kaya akala nila ang paggawa ng mga manggagawa ay parang isang commodity lang. Tulad ng ibang mga bagay, hindi. Tao yan ang pinag-uusapan natin. Kaya hindi nila ginagalang dahil sa hindi nila alam ang mga aral na ito. At ito'y hindi rin alam ng marami sa pamahalaan. Kaya akala nila kapag ang mga manggagawa ay nagsama-sama na iyan ay hindi na tama, nanggugulo lamang sila. Hindi nila alam na iyan ay karapatan ng mga manggagawa. At hindi rin alam ng maraming mga parokyano natin. Kaya nga marami ay tahimik lang. Kahit na ang mga manggagawa ay nawawala na ng kanilang trabaho, naaapi na walang sinasabi ang mga ordinaryong mga nagsisimba. Na iyan ay isang usapin tungkol sa justice sa katarungan. At ang justice ay bahagi ng pag-ibig. Hindi tayo maaaring magpakita ng pag-ibig na hindi na ibibigay ang nararapat sa mga taong dapat iibigin. Kaya hindi pwedeng mapaghiwalay ang justice sa love, sa charity.
Kaya anong pwede natin gawin? Marami. Kaya ibig sabihin, malaki pa ang trabaho natin sa pagpalaganap ng mga karapatang ito, ng dignidad ng mga manggagawa, karapatan ng mga manggagawa at kanilang mga tungkulin. So, ang simbahan sa Universal Church ay patuloy po nagbibigay ng mga aral, ng mga encyclical letters mula noong 1891 hanggang sa kasalukuyan, patuloy po nagpapahayag ang simbahan sa karapatan ng mga manggagawa. Pero hindi pa ito na ibababa. Kaya mayroon tayong ganitong mga programa sa TV, sa radyo, upang malaman. Mayroon mga ministries sa mga dioceses at sana sa bawat parokya magkakaroon ng labor ministry, labor desk. At mayroon sanang tuloy ng pag-aaral, patuloy ng pag-aaral sa karapatang ito. Bihira nating marinig sa mga pagsisermon ng mga pare tungkol sa karapatan, tungkol sa katarungan, tungkol sa dignidad ng mga manggagawa. Siguro mas kailangan pa natin itong palalimin. Pero sa atin mismo ng mga individual na mga Kristiyano, personally, sana isang bahaging tungkulin ng ating pananampalataya ay alamin itong mga bagay na ito, sariling pagbabasa, sariling pagninilay, sariling pag-uusap, lalong-lalo na sa mga manggagawa mismo. Kaya pag-usapan sa mga manggagawa ang kanilang kalagayan at mas magkaroon tayo ng mas malalim na kaalaman tungkol sa mga gawaing ito. So, yan po ay isang mga bagay na pwede natin gawin. Sa ating panahon ngayon, may mga issues na kailangan harapin. Ang isang malaking issue ngayon ay tungkol sa kontraktualisasyon, na isang paraan ng pagbabawas ng karapatan ng mga manggagawa na sila'y kontraktual na lang, hindi casual na lang sila. At dahil dito, hindi sila kaka-organize dahil sa casual lamang sila. Dahil dito, hindi na nakukuha ang ibang mga karapatan tulad ng pagpapahinga, tulad ng pensyon, tulad ng sapat na sahod, dahil sila'y kontraktual lang. At napakasama ang kontraktualisasyon kasi kakulangan ito ng kasiguraduhan sa buhay sa mga manggagawa. Hindi ka sigurado paano yung pamilya mo, pagkaraan ng 1 taon, ng 5 taon, ng 10 taon, kasi hindi sigurado ang iyong trabaho. Kaya ito'y nagkakaroon talaga ng social impact sa lipunan. Kaya ang panawagan natin sa ating pamahalaan, hindi lang sikapin na magkaroon ng trabaho, ngunit magkaroon ng sapat na trabaho at trabahong napapanatili, stable jobs. Yan yung panawagan natin. Kasi kahit na maraming trabaho na ibinibigay, ngunit iyan ay pansamantala lang, ilang buwan lamang, hindi rin yan na makakatulong sa pag-uunlad ng napakarami nating mga kababayan na umaasa lamang sa paggawa para sila mabuhay. Pasalamatan po natin si Bishop Roderick Pabilio ukol po sa kanyang pagtalakay sa araling panlipunan ng simbahan sa paggawa. At dahil po dito nakita po natin ang mayaman na turo ng simbahan sa paggawa, magmula po sa dignidad sa paggawa hanggang sa makatarungang sahod, hanggang sa kung paano po ito maipapalaganap sa lahat ng sektor ng lipunan. Ako po muli si Father Eric Adoviso ng programang Kamanggagawa. Ang pakikipagkaisa po natin sa mga manggagawa ay pakikipagkaisa po natin kay Kristo.